Hello mga mare! Another mini vlog at another ganap nga po sa aming buhay. At ito nga mga mare, 5pm na nga ng mga oras na to, kaya naman pinapakain ko na nga si Baby Aiden ng kanyang dinner. Maaga ko nga siya pinapakain dahil pagdating ng mga alas 7, inaantok na ang baby. At after ko nga siya mapakain, itong at magluluto na ako ng para sa dinner namin. At may pa-transition pa nga ang mare mo. Itong at nagpiprito na nga din ako ng isda. Ginataang sitaw at kalabasa with pritong isda nga ang niluluto ko para sa dinner namin. Holy Week nga ngayon mga mare, kaya naman sabi ko kay Marky ay pipilitin namin huwag kumain ng karne sa buong linggo. At habang nga naghihiwa ako ng mga gulay mga mare, kita nyo naman tong batang to, nahila na nga niya ang mga lagayan ng Milo at kape. Malingat nga lang ang kuya niya, ayan nga tatakbo na yan dito at kung ano-ano ang hihilain. Yes mga mare, naaasahan ko na nga ang kuya Kaisen na bantayan ng kapatid niya habang nagluluto ako. At ito nga mga mare, nagisa na nga ako dyan ng luya, bawang at sibuyas. Pag ganitong ulam nga ang niluluto ko mga mare ay nilalagyan ko pa nga to ng karne. Pero dahil nga Holy Week, kaya naman pipilitin naming isda at gulay nga lang ang kakainin namin. At sana nga sa buong linggong ito ay magawa nga namin yon mga mare. At para nga sa ating pampalasa, itong at naglagay ako ng patis at pati na rin ng paminta. At tinakpan ko na nga muna at hintayin nating lumambot ang ating gulay. At habang nga nagluluto ako ng para sa dinner namin, ganito na nga po ang setup ng aming bahay. Magulo at kalat-kalat nga po ang mga laruan nila. Pero okay lang naman yung mga kalat na yan mga mare at hinahayaan ko nga lang silang maglaro. 6pm na nga no mga oras na to mga mare at 6pm din ang out ni Marky sa work. Kaya nagluluto na din agad ako ng dinner namin para nga pagdating ni Marky ay kakain na lang kami. At habang nga nagluluto ako mga mare, itong at napansin ko na wala nang laman itong mga ginagamit kong panluto. Kaya naman ito at nagre-refill nga ako habang inaantay ko nga na kumulo ang ating gulay. Talaga naman tayong mga nanay, kaya nating mag-multitask ng mga gawain. At mantika pa nga lang nare-refill ko dahil nga kumukulo na itong niluluto ko, kaya nga nilagay ko na ang ating gata. At pagkalagay nga natin ng gata, haluin nga lang natin, takpan at hintayin nga natin tuluyang maluto. At habang nga inaantay kong maluto ang ating gulay, itong at pinuntahan ko na nga ang batang makulit dahil nga meron na naman siyang hinihila. Sumisigaw na ang kuya niya ng help me. At ayan nga po kung mga mare, hulas na. At tingnan nyo nga mga mare, nagpapakyut pa nga ang baby. And after nga ng ilang minuto mga mare, itong at luto na ang ating gulay. And after ko nga makapagluto, hinugasan ko na rin agad yung mga ginamit ko sa pagluluto para nga walang tambak na hugasin sa lababo. At habang nga naghihintay kay Marky na makauwi, ito nga tatapusin ko na ang pagre-refill ng suka, toyo at patis. Sabi ko kay Marky dati, pag nakabukod na kami, o-order agad ako sa Shopee ng mga lagayan ko ng condiments para maganda tignan. At para na nga din ganahan ako mag-practice magluto. Kaya nga ito, nung nakabukod na nga kami, isa nga ito sa mga una kong in-order. At simula nga nung bumukod kami, ay natuto na din akong magluto. Dahil nga wala nang ibang gagawa nun, kundi ako na lang. Pero minsan si Marky nagluluto din. And sakto nga, nung matapos ko na yung mga gawain ko sa kusina, ay dumating na din si Marky. At ito nga si Kuya Kaisen, kinukwento niya kagad sa papa niya yung binili ko nga para kay Aiden. Binilhan ko nga siya mga mare nitong nauuso na sisiw para na nga din pang hair clip ko sa buhok niya dahil nga mahaba ang buhok ng baby. At dahil nga meron pa kami natirang fruit cocktail, noong December pa nga to mga mare, bigay pa to sa amin nung pamaskong handog. Sabi nga ni Marky ay gawin ko na nga fruit salad para nga pagtapos namin kumain ay meron kaming panghimagas. At sakto nga din na meron nga akong evap at condense dahil nga kaka-grocery lang din namin yan, kaya naman ito at ginawa ko na nga. Yun lang.